Yes po, muli po isang content na naman po para sa inyo. Magandang araw po. Hanggang sa ngayon po ay wala po tayong balita kung nagsesesyon na po ang Kongreso. Sa lahat po na mga napadaan lamang po sa channel na ito, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos at paki-like and share na lamang po ang inyong magugustuhan. Alam po ba ninyo mga kabarangay na napakaganda po ng term setting bill, maging ang layunin po nito? Yes po, ang term setting po, ang tunay na layunin nga nito ay yung mapahaba po yung termino ng isang barangay at SK officials. Ano po? Para sila po ay makagawa ng mga long-term plan para po sa kanilang nasasakupan na napakaganda po ng hikain. Pero bakit po ito naging ganito? Bakit po nagkaganyan? Bakit nahati ang mga Pilipino dahil lamang sa batas na isinusulong na ito? Yan po mga kabarangay ay dahil po sa paglalaro ng mga nasa pwesto. Opo, dahil po sa kanilang mga pansariling layunin ay pinaglaruan po nila ang batas na ito. Alam po ba ninyo kung bakit? Paulit-ulit ko na lamang po sinasabi sa inyo na sila po mismo ay alam po nila na hindi po pwedeng pumasa ang term setting na yan kung yan po ay retroactive. Bakit? Dahil nagkaroon na nga po sila ng isang pagkakamali hindi po ba na-deny or na-deklarang unconstitutional po yung una nilang pag-postpone? So doon pa lamang po dahil mga may pinag-aralan naman yan. Alam naman nila na sinabi na mismo ng Korte Suprema na meron nga silang kapangyarihan. Yes po, ang Kongreso nga po ay may kapangyarihan na magtakda ng termino pero wala silang kapangyarihan na mag-postpone at magpahaba nito. Alam po nila yan. Baka tanongin mo ako, kabarangay, bakit nila ginawa yan? Yun nga po, pasariling interes para nga po makuha yung mga boto ng mga nakaupo at ang kanilang mga alipores. Ganun din yung mga nagtatrabaho sa barangay, makukuha nila ang boto niyan. So, pasariling interes po. Although, alam nila na hindi po yan magtatagumpay. Pero yung tunay po na term setting na ang makikinabang talaga ay yung mga anak nila na walang pong problema yan. Yan po mga kabarangay ang dahilan ng pagkakawatak-watak natin o pagkakabahagi ng mga Pilipino ngayon sa usaping ito. Nabanggit ko na nga po doon sa mga nauna kong video na kung totoo o pwede po nilang ma-postpone yan, dapat po dahil nagmamagaling ang mga yan, dapat bago po mag-midterm election ay naipasa na nila yan. Kaya lang hindi po nila naipasa dahil hindi talaga papasa. Talagang pinospone po nila yan, ng dinelay yung pagdedesisyon nila dahil nga po may panluloko o may pangguguyo sa likod niyan.